Nang magsimulang sumidhi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ay marami ang nababahala sa magiging epekto nito sa pangkalahatan, lalo na sa mga kalapit na bansa ng Taiwan katulad ng Pilipinas. Pero higit kanino man ay Amerika ang lubos na nababahala kung sakaling magtagumpay ang pananakop ng China sa Taiwan. Kaya ganun na lamang ang sipag ng Amerika upang maagapan ang tila nalalapit ng plano ng China. Ang United States military ay nakikipag-usap sa mga opisyal ng Batanes para sa pagtatayo nitong civilian port o daungan ng barko at cargo vessel sa isang remote northernmost island ng Pilipinas. Ang impormasyong ito ay mula sa pag-uulat ng The Reuters. Ang plano na ito ay mas magpapaluwag sa akses ng mga Amerikano sa mga strategically located island na nakaharap sa bansang Taiwan. Ang proposed port na ito na itatayo ng Amerika ay sa Batanes na 200 kilometers o 125 miles lang ang layo mula sa Taiwan's Republic of China. Layunin ng port na ito na mas mapabilis ang pagresponde ng tropang Amerikano kapag mas tumindi pa sa matindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang inchik na bansa. At ito na rin ang paraan ng Amerika para mas ma-intensify ang long-standing defense treaty engagement nito sa Pilipinas. Ang Bashi Channel sa pagitan ng magkabilang dulo ng Taiwan sa Orchid Island at Pilipinas naman sa Ami Island ay kinukonsiderang choke point ng mga vessel na gumagalaw papuntang Western Pacific at ang contested South China Sea. At ito din ang magsisilbing key waterway in case nasakupin ng China ang Taiwan. Napakagandang lokasyon nitong Basco Island upang pagtayuan nitong daungan dahil napakalapit lang nito sa Bashi Channel na regular na pinapadalahan ng mga aircraft ng Chinese military ayon sa Taiwan Defense Ministry. Si Governor Marilu Cayco na provincial governor ng probinsya ng Batanes ay sinabi sa Reuters na nangangalap siya ng pondo mula sa United States of America para sa pagpapatayo nitong alternative port na intended para sa unloading ng mga cargo ship mula sa capital city ng ating bansa sa Manila. Bagamat meron ng existing port sa Basco Island ay hindi ito magamit dahil sa lakas ng alon at hangin sa unang lokasyon nito. Ang plano na ito ng gobernador ng Batanes na magtayo ng isa pang port dito sa Basco Island sa Batanes sa tulong ng United States of America ay double purpose para sa Batanes at Amerika o para sa Pilipinas at Amerika. At malamang sa malamang, hindi na kailangang magdalawang sabi nitong si Governor Cayco sa United States dahil sa sasagpangin agad ng Amerika ang pagkakataon o oportunidad na ito, mapigilan lang ang naglalaway na leon ng China. Mula nakaraang taon hanggang ngayong kasalukuyan ay halos na doble ang military bases ng Pilipinas na accessible ng United States na intentionally para sa humanitarian assistance na agad namang binanatan nitong si Xi Jinping na ginagatungan lang daw ng Amerika ang lumiliyab na apoy sa nagaganap na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa ngayon ay wala pang response ang Chinese Embassy sa Manila regarding sa ipinadalang request for comment para sa proposed port na itatayo sa Basco Island. Naku naman, dapat kasi ay hindi na hinihingian ng opinyon o komento itong China dahil malamang ay kukontra yan. Dapat malaya at taas no tayo sa mga proyekto na ipinapagawa sa loob ng Pilipinas dahil itong Basco Island sa Batanes ay literal na sa Pilipinas. Hindi ito kabilang sa disputed island ng West Philippine Sea. Samantala, dalawang hindi nagpakilalang government official naman ng Pilipinas na nag-request ng anonymity ay sinabing binisita ng tropa ng United States ang Batanes kamakailan para i-discuss ang proposed port na ito. At agad naman itong kinumpirma ni Governor Marilu Cayco at sinabing isang beses lang daw pumunta ang United States para ma-assess
itong proposed alternative port sa Basco Island sa Batanes. Ang aksyon na ito ng Amerika ay konektado pa rin sa layunin nitong mas mapalapit sa Asian nations para makounter ang China sa Asia Pacific region at Pilipinas ang isa sa mga numero unong kaalyansa ng Amerika. At alam naman nating hindi madi-disappoint ang Amerika sa mga hakbang na ito na ginagawa nila dahil pasok nga naman ito sa Mutual Defense Treaty na siya ring binubuhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at patunay nga rito ang mga EDCA sites na ang ilan ay malapit sa Taiwan na malayang naa-access ng Amerika. Sa ngayon ay mahigit 150,000 na Pilipino ang nasa Taiwan. Kaya kung tuluyang mangyari man ang military conflict sa Taiwan Strait ay hindi pwedeng walang gawin ang Pilipinas. At bukod dyan ay pasok ito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sinasabi kasi sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas na ang anumang armed attack sa Pacific region na makakaapekto sa both parties ay pwedeng makialam ang Amerika o tumulong sa mga bansa na sakop ng Indo-Pacific region at isa nga ang Taiwan sa sakop nito. Tunay nga na napaka-importanteng lokasyon ng Batanes para sa mga nagaganap na tensyon sa Taiwan Strait at West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Batanes din ang isa sa nagsisilbing pinakamalaking training sites ng joint military exercises na tinatawag na Balikatan. Mahigit 17,000 na tropa ng Amerikano at tropa ng Pilipino ang nagsanib puwersa sa military drill na ginanap sa Batanes. Sa ngayon ay wala pang malinaw na pahayag ang gobernador ng Batanes sa mga pwedeng ma-access ng Amerika pag natapos ang proposed port na ito. Pero ayon sa gobernador ay malaya umano ang US troops kung gagamitin nila ang lahat ng port sa Basco Island para sa mga regular military exercises. Pahayag naman ni J. Batong Bakal, isang maritime expert ng University of the Philippines, ang proposed port na ito sa Basco Island sa Batanes ay lubos na kailangan ng isla para sa depensa sa mga worst case scenario na pwedeng mangyari. Mga kaalyado, kung ako naman ang tatanungin personally, dito sa daungan na planong itayo sa Basco Island ay pabor ako dito dahil talagang makakatulong ito sa Batanes at syempre sa Pilipinas. Kumbaga naging praktikal ang pag-iisip nitong si Governor Marilo Cayco. Dahil mangyari man sa hindi ang invasion ng China sa Taiwan, at least pag naipatayo yung proposed port o daungan ay permanente at habang buhay na magagamit ito ng Batanes sa kanilang mga unloading at loading ng cargo ships. Ikumpara nyo naman mga kaalyado sa plano ng China at gobernador ng Cagayan dati sa Fuga Island na si Governor Manuel Mamba ay dito na ako sa inisyatibo ni Governor Marilo Cayco. Kayo mga kaalyado, anong mas gusto nyo kung kayo ang papipiliin? Amerika ba o China ang makaka-access sa mga teritoryo natin sa Pilipinas? Just comment down below mga kaalyado dahil hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood ninyo. Huwag niyong kalilimutan na i-like and subscribe ang YouTube channel natin. Maraming salamat po. Keep safe and God bless sa inyong lahat.